Magandang araw po mga kapanalig. Kumusta na kayo? Sana po nasa mabuting kalagayan kayong lahat yan sa awa ng Diyos. Ako po, si Sister Vanji. Ako po naman si Sister Lo. Welcome muli dito sa ating sama-samang pagninilay sa salita ng Diyos. Alam niyo ba, nasa ika-68 episode na tayo ng ating Lectio Divina. Napakabuti talaga ng Panginoon. Patuloy niya tayong binibigyan ng lakas upang manatili sa kanyang salita. Tama. At ito na tayo. Nasa ikalawang bahagi na ng taong 2025. Nalampasan na natin ang matinding tag-init at ngayon na may pinagpapala tayo ng ulan. Ang masaklap lang ay nangyari na sumobra ang bagsak ng biyayang ulan at naging sanhi ng pagbaha. Maraming naapektuhan, may mga nawalan ng bahay, kabuhayan, at maging ng mahal sa buhay. Masakit isipin, pero ganyan talagang kalikatan. May ginhawa, may pagsubok, gaya rin ang ating buhay. Minsan maliwanag na parang bughaw ng kalangitan. Minsan naman ay madilim, gaya ng ulap sa tag-ulan. Pero sa langit ng Diyos, paano kaya? Sabi nga ni San Pablo, hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tenga, at hindi sumagi sa isip ng tao kung ano ang inihanda ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Kaya ngayong buwan ng Agosto, mainam na pagnilayan natin ang langit. Lalo na 3 malalaking kapistahan ang nagpapaalala sa atin tungkol dito. Agosto 6, Transfiguration. Agosto 15, Assumption of the Blessed Virgin Mary. At Agosto 22, Twinship of Mary. Tama ka, Sister Lo. In fact, sa Ebanghelyo na babasahin natin ngayon, tila pinapasilip tayo ng Diyos sa langit. Mga kapanalig, gusto ninyo bang marinig? Pagdasal muna tayo. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, maraming salamat po sa biyaya ng buhay at sa bawat araw na binabago mo. Gayon din sa mga grasyang kinakailangan namin. Salamat po sa iyong salita na aming gabay sa aming paglalakbay dito sa lupang puno ng pagsubok at bighati. Ngunit sa tulong ng iyong grasya, malalampasan namin ang lahat ng ito, patungo sa walang hanggang kaluwalhatian. Ipadala mo po ang iyong banal na espiritu upang maging matatag kami sa pagsasabuhay at pagbabahagi ng iyong salita sa pamamagitan ni Kristong anak mo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po ay pagninilayan natin ang mensahe ng Ebanghelyo mula kay San Lucas chapter 9 verses 28b to 36. Nang may mga 8 araw pagkatapos ng pananalitang ito, si Juan, Pedro at Santiago ay kanyang isinama sa pag-akyat sa isang bundok upang manalangin. At samantalang nananalangin siya, nagbago ang anyo ng kanyang muka at pumuting nakasisilaw ang kanyang mga damit. Biglang lumitaw ang 2 lalaking na nakikipag-usap sa kanya. Sila ay si Moises at Elias na napakita sa kaluwalhatian at nagsasalita tungkol sa paglisan ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Si Pedro at ang kanyang mga kasama ay nakatulog. Ngunit nang magising sila at nakita ang kanyang kaluwalhatian at ang 2 lalaking kasama niya. Nang paalis na ang 2, winika ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti dumito na tayo. Gumawa tayo ng 3 tirahan. Isa sa iyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Hindi nila nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang dumating ang isang ulap na lumilim sa kanila. Lubha silang natakot nang matakpan ng ulap. At mula sa alapaap ay may nagsalita ng ganito, "Ito ang aking anak, ang aking hirang, pakinggan ninyo siya." Nang makapagsalita na ang tinig, si Jesus ay nag-iisa na. Ang mga alagad ay hindi nakaimik at hindi nila isinasalaysay kanino man ang kanilang nakita ng mga araw na iyon. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Sister Lu, nai-imagine ko
ang gulat ng tatlong alagad. Nang magising at makita si Jesus na nagbagong anyo, nakasisilaw ang kanyang mukha at damit, siguro, higit pa sa araw. Naku, ikaw ba naman, galing ka sa pagtulog, hindi ko pa naimasmasan, yan, bumulag atin. Totoo. Kaya nga siguro napasabi si Pedro ng, dito na lang tayo guro, gagawa tayo ng mga tirahan. Hindi na niya alam ang kanyang sinasabi. Shock na shock siya. Naisip ko lang, ang dami na nilang nasaksihan ng mga kababalaghan na Jesus. Pinatahimik ang bagyo, pinagaling ang may sakit, binuhay ang patay. Naitanong pa nga nila minsan, sino tong taong to? Pero ngayon, si Jesus na mismo ang kababalaghan. Ang kanyang makalangit na anyo ang kanilang nakita. At hindi lang po yun. Nakita pa nila si Propeta Elias at si Moises ang sugo ni Yahweh na nagpalabas ng mga Israelita sa Ehipto. Ang tagal lang namatay ng mga iyon. Natanto ng tatlo ngayon na totoong may buhay na walang hanggan at may kaluwalhatian para sa mga tapat sa Diyos. Sumunod pa ang isa pang siyak. Dumating ang isang alapaap na lumiling sa kanila at mula rito may tinig na nagsabi, ito ang aking anak, ang aking hirang. Pakinggan ninyo siya. Hindi lang nila narinig kay Jesus ang tungkol sa Ama. Ngunit ngayon, ang Ama mismo ang kanilang narinig na nagpapatutuo tungkol kay Jesus at nag-uutos na pakinggan siya. Pagkaraan ng maraming taon, si Pedro sa kanyang sulat sa mga mananampalataya ay nagpatutuo tungkol kay Jesus sa pagsabing, kami ay mga saksi ng kanyang kadakilaan. Sa katunayan, tumanggap siya ng dangal at luwalhati sa Diyos Ama nang magsalita sa kanya ang dakilang kaluwalhatian. Ito ang aking mahal na anak na lubusan kong kinalulugan. Narinig namin ang tinig na ito na galing sa langit doong kami kasama niya sa banal na bundok. Napakapalad nila Pedro, Juan at Santiago na nakakita ng pagbagong anyo ni Jesus at nakarinig ng boses ng Ama. Ano po, parang isang silip sa langit. Ako, Sister Banji, okay na sa akin kahit wala akong makitang kababalaghan dito sa lupa. Basta, makasama ko si Jesus doon sa langit. Sa totoo lang, iyon naman ang destinasyon ng mga mananampalataya kay Jesus at sumusunod sa kanya, hindi ba? Noong nagpaalam siya sa mga alagad bago siya namatay, hindi ba sinabi niya, ako'y aalis at ipaghahanda ko kayo ng tirahan. Saka ako babalik at isasama ko na kayo upang kung saan ako, naruroon din kayo. Mga kapanalig, napakasarap isipin, ano po? Na meron tayong reservation sa langit. At yan ang hangarin ng mapagmahal na Ama na lahat ay mapunta sa langit. Ito ay mangyayari sa pamamagitan ng pakikinig at pagsunod kay Jesucristo, tanging tagapagligtas. Yun ang utos ng Ama. Pakinggan ninyo ang aking pinakamamahal na anak. Paano kaya yung mga hindi kumikilala kay Jesus bilang tagapagligtas? Paubaya na lang natin sa Diyos dahil marami siyang paraan upang maligtas ang tao. Hindi natin saklaw ang kanyang pag-iisip, pero ang kanyang pagiging habagin at makapangyarihan ay sigurado. Saganang atin, lakasan natin ang pananampalataya at magdasal na tanggapin si Jesus ng lahat ng tao. Mga kapanalig, ngayong taon ng Jubilee of Hope, magandang lagi nating isaisip ang langit. Doon, magbabagong anyo tayo. Gaganda at kikinang ang lahat sa atin. Wala nang mga kapansanan, wala nang mga sakit ng katawan. Lahat ay magiging bago, maganda, at malaya sa sakit at kasalanan. Wala nang problema, takot at mga agam-agam. Makakamtan natin ang lahat ng kinauuhawan ng ating puso. Ligayang walang hanggan sa piling ng Santissima Trinidad, ng mahal na Birhen Maria at ng mga anghel at mga banal. Kung ang ating isipan ay nakatuon sa langit, makakayanan nating tiisin ang mga hirap at sakit dito sa lupa. Magiging magaan ang ating mga puso dahil may pag-asa. Samantalang kung ang mga problema ang pating palaging iisipin, magiging malungkot ang ating buhay.
Kung ang langit ay nasa ating puso't diwa, magkakaroon tayo ng lakas ng loob na magpakabuti at gumawa ng kabutihan. Hindi tayo madaling masisiraan ng loob sa harap ng mga balakid at mga negative attitudes ng iba. Yes, mga kapanalig, think of heaven. Live for heaven, work for heaven is our true home. Suriin daw natin ang ating buhay pananampalataya. Nakikinig ba tayo sa mga salita ni Jesus tuwid? Sinisikap ba nating isabuhay ang kanyang mga aral? Ipinapahayag ba natin siya sa iba? Mga kapanalig, pag-alabin natin ang ningas ng pag-asa na sa awa ng Diyos, mararating natin ang kaluwalhatiang walang hanggan. Maglakas loob din tayo magpaalaala sa ating mga mahal sa buhay na tahakin ang daan patungong langit. At sa lahat ng mga kakasalamuhan natin, huwag natin ikahiyang ipahayag sa Jesus ang tanging tagapagligtas sapagkat siya lamang ang daan at ang pinto ng langit. Ngayon, pakinggan natin ang pagbabahagi ng ating mga panauhin. Sina Sis Maria Divina Gracia at Sis Myla Angcola Balbuena, mga church workers ng Our Lady of Fatima Parish, Pasay City. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin bago magbasa ng Biblia. Amang Diyos, ipadala mo po ang iyong banal na Espiritu. Tulungan mo po akong magnilay sa iyong salita ng may pananampalataya. Itanim ito sa aking puso ng may pag-asa at isabuhay ito ng buong pagmamahal ayon sa halimbawa ni Kristong anak mo na nabubuhay ay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Nang may 8 araw, pagkatapos ng pananalitang ito, sina Pedro, Juan at Santiago ay kanyang isinama sa pag-akyat sa isang bundok upang manalangin. At samantalang nananalangin siya, nagbago ang anyo ng kanyang mukha at pumuting nakasisilaw ang kanyang mga damit. Biglang lumitaw ang 2 lalaking nakikipag-usap sa kanya. Sila'y si Moises at si Elias, na napakita sa kaluwalhatian at nagsasalita tungkol sa paglisan ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Si Pedro at ang kanyang mga kasama ay nakatulog, ngunit nang magising sila ay nakita ang kanyang kaluwalhatian at ang 2 lalaking kasama niya. Nang paalis na ang 2, winika ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti dumito na tayo. Gumawa tayo ng 3 tirahan. Isa sa iyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang dumating ang isang ulap na lumilim sa kanila. Lubha silang natakot nang matakpan ng ulap. At mula sa alapaap ay may nagsalita ng ganito, "Ito ang aking anak, ang aking hirang, pakinggan ninyo siya." Nang makapagsalita na ang tinig, si Jesus ay nag-iisa na. Ang mga alagad ay hindi nakaimik at hindi nila isinasalaysay kanino man ang kanilang nakita ng mga araw na iyon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang nakaantig sa aking puso sa binasa nating Ebanghelyo sa ngayon ay ang umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Sinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Etong pag-akyat sa bundok, talagang naranasan ko to, Sister Binay. At kasama ko dito ang asawa ko. Recently lang to, nung July 16. Tapos, kasi sa pinagdadaanan namin mga pagsubok, di ba, last May, namatay yung aking anak. Diba, alam mo naman yun. Siguro sa dami namin mga pinagdaanan, sa hirap, sakit, pagsubok, lahat na siguro parang sumaklob sa amin sa aming mag-asawa. Kaya sinabi ko sa aking asawa na kung pwede, yung umalis muna kami sa city upang itong pag-akyat namin sa bundok, may 3 tong nangyari at naganap sa akin. Una, reflect.
and then recharge, and then refresh. Yung reflect, talaga nung umakyat kami doon, yun yung kami pumunta sa Monte Maria, sa Batangas City. Talagang bundok yun eh, talagang mataas yun eh. Doon talaga nanalangin ako, sis. Talagang sinabi ko kay Lord na, Lord, sa pinagdaanan namin itong pagsubok na to. Kasi ang dalangin ko po noon ang aking anak na panganay, pagalingin. Pero ang nangyari, kabaliktaran, pumanaw siya. So, parang sabi ko, ano kaya ang gustong iparating ng Lord dito sa nangyaring ito? Tapos, habang nananalangin ako, ayun nga, kasama ko yung asawa ko. Dahil syempre, bilang mga magulang, napakasakit nito. Na kayo yung maglilibing sa anak nyo, di ba? Batang-bata, sa 33 years old pa lang yung anak kong yun, ang naging sakit niya is multiple organ failure. So yun nga po, nung nanalangin ako, talagang ang pagsusumama ko sa Lord, gano'n na lang na bakit nangyari sa amin to, ano ba ang kasalanan ko, bakit parang hindi naman sa pag-aano na lagi naman akong nasa simbahan, di ba? Nagsiserve, ganun. Ano pa ba ang kulang? Bakit naranasan ko to? Pero lately, nung sa pagdadasal kong yun, parang may umano sa akin banal na espiritu na, di ba, lahat naman tayo, hindi naman tayo dito mananatili sa mundo, di ba? Ganun. Siguro may purpose bakit anak ko si John Eric nauna ng kinuha ng Panginoon. Hindi ko alam kung ano ang gustong ipahiwatig dito ng Panginoon. Basta talaga nagtitiwala kami na alam namin na may dahilan ang lahat. And then yung recharge, talagang na-recharge ako doon sa pag-akyat namin doon sa Monte Maria. Yung aking faith kay Lord, talagang lalo pang tumibay. And then talagang sabi ko, pinagkatiwala ko sa Kanya, Lord, bahala ka na po. Dahil alam ko, Ikaw naman ang makapangyarihan sa lahat. And then, na-relax ako dahil sa nature, di ba? Pag tumingin ka talaga sa nature, gawayan ni Lord, marirelax ka talaga. Tsaka, meron doon yung dagat pa sa sa paligid na yun. Maganda nga yung lugar na yun eh. And then, pag sabi ko, ready na naman kami, lalo na ako na kung ano man mission ipagagawa ni Lord, at least na recharge na ako at na-relax na okay na naman sa mga gawain sa simbahan, sa community natin, at higit sa lahat sa pag-aasikaso, pag-aalaga ko sa aking pamilya. Dahil ang una natin talagang ministry ay dapat ang pamilya. At meron pa akong 3 anak na kasama ko, yung isa nga nasa Japan at nag-aaral. Kaya talagang kailangan kong ma-relax, ma-recharge talaga. Ayun po. At ang i-end ko po ang aking sharing sa favorite ko pong verse sa Bible na from Philippians chapter 4 verse 13 na I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. Amen. Thank you, Sister Myla. At ang ganda ng sharing mo. Ako naman, yung sa binasa natin ngayon, ito nga yung tungkol sa pagbabagong anyo ni Jesus. At ito palang pagbabagong anyo ni Jesus ay nagpapakita na siya ay tunay na Diyos. At lalo pa itong napatunayan nga nung, di ba, yung may mga alagad doon na nakarinig sa isang tinig na nagsasabi na siya ang pinakamamahal kong anak. At makinig kayo sa kanya, ganun ang pagkakasabi. Ngayon, sa atin naman, Sister Myla, naisip ko na, si Jesus, anak na siya ng Diyos, pero nagdaan pa rin siya sa sakripisyo at paghihirap. Tayo naman, bilang tao, yun nga, hindi naman laging masaya, hindi puro kasiyahan, hindi puro masarap na buhay. Kailangan din natin talagang dumaan din sa mga paghihirap kung gusto rin nating maging tagasunod ni
ni Jesus. Ako kasi, ang i-share ko naman yung kabataan. Kasi talagang lumaki talaga ako sa simula bata pa kasi, parang ang dami ko na rin napagdaanan. Unang-una, yung family namin di naman yung pamumuhay. Mahirap lang talaga may ganyan. Tapos, sobrang higpit pa sa bahay. Talagang uso pa nun kasi yung mga pinapadapa, pinapalo, tsaka naranasan ko pa nga yung paluhod sa asin. Ngayon, habang lumalaki ako, ganun pa rin yung buhay hanggang nagkapamilya na ako at nagkaanak. Sabi ko nga, parang hindi, tumatanda lang ako pero andyan pa rin yung mga pagsubok, hindi nawawala. Nagkaanak ako at ang dami kong yung napagdaanan din na lalo na yung ako naman yung anak ko na si Apple din, di ba? Hindi yung sitwasyon niya kasi yun yung bukod pa sa ibang napagdaanan, yung sitwasyon ng anak ko na yun, yung parang pinakamabigat para sa akin. Kasi parang hindi nga siya natatapos hanggang ngayon. Tulad ngayon, meron na naman siyang problema. Ngayon, ang pinangahawakan ko na nga lang sa lahat ng ito, kaya nagpapasalamat din ako kasi nung bata pa nga ako, siguro malaking bagay talaga na nung bata pa ako nakapag-catechism ako kasi may mga nagturo doon sa lugar natin. Tapos hanggang naka-attend ako ng charismatic renewal. Ayun, marami din ako doon natutunan. Tapos yung hanggang ngayon nga napasali tayo, 'di ba, sa iba't ibang sa mga ibang activities sa simbahan, religious activities na sabi ko ang swerte pa rin, ang iniisip ko na lang kasi yun lang naman yung pinangahawakan ko sa lahat ng mga pinagdadaanan ko. Siguro sabi ko nga kung wala ako dito sa mga gawain natin, siguro isa din ako dun sa mga yung nanghina na, bumagsak na. Kasi may time pa nga na gustong-gusto ko nang sumuko kasi parang ang hirap na talaga. At ayun, ang pinakagusto ko lang sa mga pinagdaanan ko, hindi may mga magaganda rin siyang para sa akin kasi tinitingnan ko na lang din siya as magandang mga karanasan kasi nga pag may nakakausap ako na nagdadaan sa mga katulad ng pinagdaanan ko, nakakapagbigay ako ng pag-asa sa kanila. Ang sarap tingnan na yung nakakapagpagaan ka rin ng loob ng iba. Kaya kailangan yung pananampalataya mas lalo pa nating palalimin at huwag mawala ng pag-asa sa lahat ng mga pagsubok na dumadating sa buhay natin. Ayun lang, Sis Myla. Amen. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, tulungan mo na ang iyong salita ang maging tanglaw sa aking landas. Nawa ang kapangyarihan nito ang magbigay lakas sa akin upang mamuhay ako bilang iyong anak at tunay na saksi ng iyong pag-ibig. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Sis Myla at Sis Maria Divina Gracia sa inyong malamang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Harinawang ang inyong taos-pusong paglilingkod sa simbahan ay makahikayat sa iba na mga kapatid natin na tanggapin si Jesus na daan, katotohanan at buhay sa kanilang buhay. Sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay dito sa ating Lectio Divina, maraming salamat po. Isinasama namin kayo sa aming panalangin. Muli, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel at huwag kalimutang mag-like, follow at share sa aming Facebook pages. Maraming salamat din po sa inyong suporta sa aming Bible Ministry. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon at sa mga nais pang tumulong, maaari po kayo mag-deposit sa mga sumusunod na bank accounts. Bilang pagtatapos, magpasalamat tayo sa paggabay ng ating Panginoon at ipanalangin natin
ang higit na nangangailangan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang mapagmahal, maraming salamat po sa biyayang ipinagkaloob mo sa amin upang makapagnilay ng iyong salita. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo, O Ama, ang aming mga kapatid sa pananampalataya. Si Pope Leo XIV, ang mga obispo at kaparian, ang mga pinuno ng mga bansa, ang mga biktima ng digmaan at karahasan, ang mga nawawala ng pag-asa, ang mga gumagawa ng kabutihan na inuusig, ang media of communication, ang mga may sakit, ang mga kaluluwa sa purgatorio. Sa tulong ng iyong grasya, maging tunay na saksi nawa kami ng pag-asa sa pamamagitan ni Kristong anak mo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa inyong lahat, maraming salamat po. Hanggang sa muli, lagi nating alalahanin, mahal tayo ni Lord, purihin siya ngayon at magpakailan. See you next first Wednesday of September at 6 p.m. Here in this FB page and YouTube channel.